Nung December lang to nangyari, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Rora. Sa tuwing papasok talaga ang bare months, palaging ang dami na namang naglipa ng badyaw sa amin. Patagal ng patagal talaga. Nakakatakot na sila. Wish ko na nga lang na sana talaga may gawing aksyon yung munisipyo o barangay sa kanila. Anyway, so December nga to nangyari. Naka-off ako noon. Naisipan kong mamili ng mga kulang sa mga pangregalo ko. Wala akong kasama that time kasi gusto ko ng matinong lakad. Nag-commute lang ako noon papunta sa isang mall kasi ang ganda ng araw noon. May araw pero hindi mainit. Pero sana pala nag-grab na lang ako. Pagbaba ko kasi ng jeep, kinailangan ko pang maglakad ng mga 1 to 2 minutes bago makarating sa highway. Medyo malayo. Pwede namang mag-trike pero masyado namang malapit para sumakay pa. So naglakad na lang ako. Paglabas ko pa lang ng terminal, meron ng isang grupo ng kabataang badyaw ang lumapit sa akin. Hindi ko sila kilala pero pamilyar na ang mga mukha nila sa akin kasi palagi silang nandun. Nung time na to, barya lang talaga ang meron ako kasi hindi talaga ako nagdadala ng cash. So kinuha ko yung coin purse ko tapos binigyan ko sila ng baryang 20 para lang tigilan na nila ako. Ang yawa, imbis na magpasalamat kahit paano dahil hindi ko sinayang ang oras nila, ibinato pa nila palayo yung 20 ko. Nagalit pa kasi, bakit daw 20 lang? Nainis ako noon syempre. Pero hindi ko na pinansin. Naglakad na ako ng mabilis palayo. Baka kasi mamaya may dumating pa silang ibang mga kasamahan. Pero tuloy pa rin sila sa paghingi sa akin. Hindi ko na sila pinapansin hanggang sa nangangalabit na sila. Yung kalabit na may bigat kasi masakit Kaya naman huminto ako at ibinalik ko yung kalabit. At ang sabi ko, tigilan na nila ako kasi wala na akong maibibigay sa kanila. Hindi ako sinagot nung nangangalabit sa akin. Pero napansin ko na gumalaw yung labi niya. Para bang may sinasabi siya na hindi ko madinig. So kinuha ko yung cellphone ko at umarte na may tinatawagan ako. Pero ang totoo, nagbi-video ko. Kinukuhanan ko sila ng video. Pang baka sakali lang na may iba silang gawin sa akin. At least may ebidensya ako. Naglakad pa ako, pero nakasunod pa rin sila sa akin. Hanggang sa makarating ako sa malapit na Jollibee. May mga nakapansin sa amin doon at tumulong sa akin. Tinignan ko yung bata. Tapos bumulong din ako habang nakatingin sa kanya. Sinabi ko na ibinabalik ko ang kung anumang masamang sumpang ibinigay niya sa akin. In Jesus' name. Pasimple lang din akong dumura. Sabay sabi ko na puwera usog at puwera kulam. Turo yun sa akin ng tito kong albularyo. Hindi ko alam at hindi ko rin masisiguro kung ginagawa niya ako ng masama. Pero iba pa rin ang nagsisigurado. Kaya naman isinend ko kay tito yung mga screenshot ng mga mukha nila. At kako, siya na ang bahala. Bago magpasko, hindi ko na nakita yung grupo na yun doon. Hindi ko alam kung anong ginawa ni tito sa kanila. Pero naniniwala naman ako na hindi niya yun gagawa ng sobrang samang ganti. Hello Sir Kira, tawagin mo na lang akong Hilda. Nangyari to noong 2018 ata. Nagkaroon kami ng problema sa pamilya. Breadwinner problems. Napagod at naubos na lang ako. Puro ako pa rin. Kaya nag-decide ako na magbukod na muna.
Ang paalam ko pa nun, nalipat ako ng branch ng pinagtatrabahuhan. Yes, nagpaalam pa ako dahil ayaw talaga akong pakawalan ng parents ko. Kaya naman nung makalipat ako, damit ko lang ang dala ko nun. Kasi sabi ko, magbe-bed space lang ako sa katrabaho ko lang din. Pero pag alis ko sa bahay, kinat off ko na sila. Masama na akong masama. Na-enjoy naman nila ang maayos na buhay Pero sila yung ayaw magsiayos. So natira ako sa friend ko na may kondo sa Mandaluyong. Siya talaga yung nag-push sa akin na umalis na sa bahay namin. Dahil sa kanya ako nagsasabi ng mga problema ko. Siya din ang nag-offer sa akin na doon na muna daw ako tumira sa kanya. Pero dahil sa hiya ko, sinabi ko na uupahan ko na lang yung isang kwarto niya. At pumayag naman siya nun. Kaya naman hindi naging mahirap sa akin na makapag-adjust. Kasi plano ko na rin naman na makabukod ako ng sarili ko. Anyway, so eto na nga. Nag-set up siya ng gala namin ilang araw lang makalipas mula nung makalipat ako sa kanya. Masaya daw siya na sa wakas, nakalaya na ako. Kaya magse-celebrate daw kami. So nagplano kami ng kakainin namin at mga snack na gusto naming bilhin. Nagunti-unti kaming maglagay ng camping mat sa kotse niya. Bago yung araw ng alis namin, nag-grocery kami. Pagpasok namin ng kotse niya, nagstay muna kami doon saglit. Nag-check siya na baka daw may naiiwan kami. Madalas kasi siyang ganun. Naaalala niya na lang na may naiwan pala siya kapag nakasakay na siya sa kotse. At nung time na yon, meron nga siyang nakalimutan. Sabi niya agad sa akin, babalikan niya lang daw saglit yung ATM card niya. So dali-dali siyang bumaba ng kotse at tumakbo papunta sa elevator. Nung mag-isa na lang ako sa kotse, doon ko palang napagmasdan yung parking na yon. Kakaunti lang pala ang mga sasakyan sa floor. Tapos yung ibang mga sasakyan pa, binalot na ng alikabok. Para bang ilang taon na silang hindi nagagamit sa sobrang kapal. Noon ko lang din na-realize na ang creepy pala dun. Kaya naman ang ginawa ko, nagbasa na lang ako sa cellphone ko. Wala kasi akong signal nun, kaya naman nagbasa na lang ako ng e-book. Habang nagbabasa ako, biglang may kumatok sa bintana ng kotse. Napatingin agad ako sa driver's seat kasi naisip ko na yun na yung kaibigan ko. Pero nagtaka din agad ako. Kasi bakit naman kakatok pa siya? Hindi naman nakalak yung pinto. Pero yun nga, wala rin siya. Tinignan ko rin yung paligid. Pero walang ibang tao bukod sa akin. Hindi na ako nakabalik nun sa pagbabasa kasi baka may ibang tao na pala talaga na mayroong masamang balak. Kaya naman ipinaglalak ko yung mga pinto ng kotse. Saka ako nagpatay ng ilaw ng cellphone. Habang hinihintay ko yung kaibigan ko, para bang biglang lumamig sa loob ng kotse. Yun bang malamig na yung aircon, parang mas lumalamig pa dun. At pakiramdam ko din, parang sumikip sa loob ng kotse. Hindi ako gumalaw nun, pero nagdasal na ako ng mahina at para sa sarili ko. Kinakabahan na talaga ako nun, kaya nagulat pa ako nung may kumatok ulit sa driver's side. Dumating na pala yung kaibigan ko. Pagbukas ko, tinanong niya ako kung bakit nakalak. So sinabi ko naman na may kumatok nga kanina at pagtingin ko ay walang tao. Kako baka mamaya mga masasamang tao na pala yun kaya naglak ako. Tinanguan lang niya ako tapos umalis na kami. Umuwi din naman agad kami pagkatapos namin maggrocery. At nung pag-uwi nga namin, ikinuwento niya agad sa akin na buti daw wala akong nakitang multo doon. Kasi daw pala, talagang may nagpaparamdam doon. Pero usually,
Sa gabi o sa madaling araw daw nangyayari yung mga kwentong nadidinig niya. Pero katulad daw yon ang kwento ko sa kanya noon. Na may kumakatok sa bintana pero wala naman daw ibang tao. Kinilabutan tuloy ako lalo kasi pakiramdam ko tuloy totoo ngang may mga kasama ko noon nung time na pakiramdam ko sobrang sikip sa loob. Hindi ko na sinabi sa kanya yung part na yon. Pero never na rin akong nagpaiwan doon kahit kailan. Kapag may nakakalimutan siya, dalawa kaming babalik sa unit niya. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat po at God bless. Hello Sir Kira. Kumusta po kayo? Gusto ko din sanang i-share itong karanasan ko noong nag-part-time ako sa SM Department Store. Nangyari itong nakakatakot na karanasan ko sa CR ng parking lot ng SM. Madalas kasing doon ako nag-aayos ng sarili. Part-time lang ako, kaya palaging opening ang shift ko. At kapag opening, madami akong nakakasabay. Sa locker area man yan o sa restroom sa loob ng mall. Kaya doon ako palagi sa CR ng parking nag-aayos. Bihirang-bihira akong may makasabay doon, lalong walang customer. Kasi nga sobrang aga pa, hindi pa bukas ang mall. Tapos lahat sila, sa loob mas gustong mag-ayos ng sarili. Mga 2010 or 2011 yata ito nangyari. So nagmamadali akong makapasok ng CR noon kasi ihing-ihi na talaga ako. Dadatnan ko sa loob ang isang babaeng nagsasalamin. Hindi siya empleyado kasi hindi siya naka-uniforme na pang SM. So hindi ko lang yun pinansin. Basta nagdiretso lang ako sa unang cubicle na nakita kong nakabukas. Nung patapos na ako, tumayo na ako at nagayos ng damit. Nung bigla na lang may nag-flash sa kanan ko. Naisip ko agad na first time yun Kasi wala talaga akong nakakasabay doon ng ganoong oras. Tas nung time na yun, dalawa pa silang nakakasabay ko. Mabilis ko nang tinapos ang ginagawa ko. At nauna na akong lumabas ng cubicle. Doon ko kasi gustong pumwesto sa malapit sa pinto para naman mahanginan ako kahit paano. At hindi ako magpawis agad. Nandoon pa rin yung babaeng nananalamin kaninang nadaanan ko kung saan siya nakatayo. Nagsimula na rin akong mag-makeup nun. May 5 minuto na yata akong nag-aayos ng mukha ko nung mapansin ko na hindi pa rin nakakalabas yung nasa katabing cubicle na ginamit ko. Napasilip ako dun sa likod ng pinto. Nagtaka ako nun kasi bukas na yung pinto. At wala nang tao sa loob. Di ko na lang ulit pinansin. Kahit pa nagtataka pa rin talaga ako. Gusto ko sanang malaman kung empleyado din ba yun ng SM. At baka kakilala ko. Pagkaharap ko ulit sa salamin, yung babae naman sa kabilang side ko ang hindi ko na nakita. Sa sobrang pagtataka ko nga, napasilip agad ako sa labas. Pero ni walang kabakas-bakas yung babae. Ni hindi ko man lang nga nadinig na naglakad siya Hindi ko nga rin naramdaman na dumaan siya sa harap ko. Samantalang ang laki ng sakop ko nun. Habang nagme-makeup ako, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Unti-unti rin akong kinabahan nun. Kasi iba na ang nasa isip ko. Gusto ko mang ipagsawalang bahala na lang sana, nakaramdam ako ng kaunting takot. Para bang bigla na lang naging sobrang aware ako sa paligid ko. Sa loob ng CR. Nanakit tuloy yung tiyan ko. Nagkakaganon ako kapag hindi ako komportable sa paligid ko. Kaya naman nagmadali na akong tapusin yung pag-aayos ko. Nung nagliligpit na ako ng mga makeup ko,
bigla ba namang nagsarahan ng sunod-sunod yung mga pinto ng 3 cubicle. Napatingin ako dun. Medyo humangin kasi nun, kaya naisip ko baka hangin lang. Parang ayoko na lang ding bigyan ng nakakatakot na kahulugan. Kasi pwede naman talagang hangin lang yon. Naniwala na lang ako na may kakaiba talaga doon nung marinig kong mag-flash yung isang cubicle na nasa likod ng pinto. Doon na ako natakot at kinilabutan. Nagmadali na akong lumabas noon. Binitbit ko na lang yung ibang gamit ko na hindi ko pa napapasok sa bag. Sa pagmamadali ko nga, tuloy pawis akong pumasok sa employees entrance. Yung guard na masungit, hindi nakapagsungit sa akin. Kasi namumutla daw akong pumasok Pinadiretso niya muna tuloy ako sa clinic. Nung tanungin ako kung anong nararamdaman ko, nagsinungaling na lang ako. Sabi ko lang, hindi ako nakatulog ng maayos nung gabi. Tapos nagmamadali akong umalis sa bahay para hindi malate. Naniwala naman sila. Pero pinagpahinga muna ako ng nurse. Tapos binigyan ng tubig at sandwich. Yung sana'y 4 na oras na trabaho ko nung araw na yon, naging 2 oras na lang tuloy. Excuse naman daw ako, kaya okay na rin. Hanggang dito na lang po. Pasensya na kung hindi maayos ang pagkakakwento ko. Hindi kasi talaga ako magaling magkwento Pero sana nagustuhan niyo po. Salamat. Tawagin mo na lang akong Faye, Sir Kira. Nangyari po itong nakakatakot na experience ko sa bagong gawang extension parking ng isang mall. Hindi naman pala bagong-bago, pero mga 2 to 3 months pa lang nung buksan yung bagong parking na yon. Kaya bukod sa takot na naramdaman ko nung mangyari yon, nagtataka din talaga ako. Every 2 to 3 months kami mag-movie date ng boyfriend ko. O minsan, basta may bagong palabas na bet kong panoorin, manunood kami. Sa SM Cinema kami madalas at palaging last full show ang oras ng pinipili namin. Ang ginagawa kasi namin, magde-date muna kami kung saan-saan. Minsan sa zoo, park, coffee date, church, basta kung saan-saan kami nakakarating talaga. Pagkatapos nun, saka kami pupunta sa mall para sa sine. Yun na yung pinakapahinga namin sa buong araw na date namin. So nung araw na yun nga, wala namang masyadong nangyari pagdating namin doon. Pagka-park namin sa 2nd floor, medyo nakapaglibot pa kami sa mall na yon bago yung movie. Nakapanood din naman kami ng matiwasay. Hanggang sa eto na nga. Natapos ang movie. Naghintay muna kami na maubos yung tao bago kami bumaba. Sarado na yung mall no nung matapos kaming manood. Kaya diretso lang kami sa parking lot. Medyo malayo sa entrance yung napagparkingan namin. Kasi punuan na nung dumating kami. Paglabas namin sa parking, marami na ang bakante. Pero marami pa rin namang sasakyan na nakapark doon. Una kong napansin yung batang patakbo-takbo ron. Tingin-tingin ako sa paligid. Kasi baka mamaya may sasakyan pala na parating masagasaan pa yung bata. Medyo nainis nga ako nun. Kaya pagpasok namin sa kotse, nachika ko agad yon sa boyfriend ko. Kako, nakakainis yung mga magulang na hinahayaan lang yung mga anak nila na magpunta sa kung saan-saan nang wala man lang bantay. Nasa parking lot kami. Patakbo-takbo at patawid-tawid yung bata. Nakakala mo nasa playground lang sila. Na para bang safe na safe yung parking lot. Puro sasakyan nga doon. Paano kung hindi sila mapansin ng driver kasi antok na? O di kaya, paano kapag biglang tumawid yung bata at hindi agad nakapagpreno?
Ang daming pwedeng mangyari sa mga batang walang nagbabantay o kahit sumasaway man lang. Pagkatapos kong mag-rant sa boyfriend ko, napansin ko na parang nagmadali yung boyfriend ko. Nag-start siya agad ng kotse. Usually, natambay pa muna kami saglit sa parking para pag-usapan yung pinanood namin. Pero nung time na to, pagka-start niya ng kotse, pinaandar niya na agad. Tapos umalis na kami. Sabay sabi niya, pumikit daw ako. Nahihilo kasi ako doon sa paikot na pababa. Kaya pumipikit talaga ako kapag bababa o aakyat na kami, palabas o papasok ng parking. So akala ko, wala lang. Sinunod ko na lang. Medyo pinahiga ko pa yung upuan at pumikit. Nung alam ko nang nakababa na kami, saka ako umayos ng upo. Tapos tinanong ako ng boyfriend ko kung saan ko daw nakita yung bata na sinasabi ko. Sabi ko naman, paglabas lang namin ng entrance, meron na kako. Naghahabulan pa nga. Kasi 3 bata yung nakita ko eh. Sabay sabi ng boyfriend ko, wala daw bata sa parking lot kanina. Tinignan ko siya kung seryoso ba siya. At talagang seryoso siya. Pero sabi ko, malinaw na malinaw kong nakikita yung 3 batang nagtatakbuhan. Kahit kako nung nasa loob na kami ng kotse, nakikita ko pa rin sila. Tapos sabi niya, nakita ko raw ba yung muka? Napaisip ako. Noon ko na-realize na hindi ko nga naaninag yung muka ng mga batang yon. Kahit na maliwanag naman ang ilaw sa parking. At hindi naman sila ganoon kalayo mula sa amin. Hindi rin naman nakatalikod. Pero hindi ko talaga nakita ng malinaw yung muka. Nangingilabot talaga ako noon sa buong biyahe namin pa uwi. Sa likod, sa batok, sa likod ng ulo. Maski yung kakaunting balahibo ko sa noo, dama kong mga nakatindig sa kilabot. Ngayon nga habang tinatype ko to naaalala ko yung mismong araw at oras na nangyari yon. At talagang kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Pero napapaisip talaga ako. Ang bilis namang magkaroon ng entity doon. Bagong tayo lang yung parking building na yun . Sobrang ikli lang ng kwento na to, Sir Kira. Sana mapagbigyan. Tawagin mo na lang akong Kulin. Nangyari ito noong natanggap ako bilang receptionist sa isang kilalang hotel. Bale, doon to nangyari sa isang branch kung saan ako nag-training. At hindi doon sa kung saan ako talaga maa-assign. Isang beses, pumasok akong dala ang kotse ng papa ko. Pinakuha niya kasi sa akin yun sa tito ko na nakatira malapit sa kung saan ako nagte-training. Nakapag-park naman ako ng matiwasay. Doon na rin ako sa kotse nag-ayos. Paglabas ko ng sasakyan, nakita ko agad na may babaeng naglalakad papunta sa elevator. Ayokong maghintay pa kasi baka malate na ako. So nagmamadali na akong naglakad para makasabay doon sa babae sa elevator. Medyo nauna pa ako sa harap. Kaya ako na ang pumindot ng down button. Naramdaman ko sa likod ko yung babae. Nadinig ko din yung footsteps niya. Pero hindi ko na siya tinignan. Sa kung anong dahilan, bigla akong nilamig habang nakatayo doon. Hindi naman malamig nung panahon na yon. Pero dinedma ko lang. Pagkabukas ng elevator, pumasok ako agad at gumilid. Tas pagharap ko para pumindot sa button, wala na yung babae. As in walang sumakay sa elevator, kundi ako lang talaga. At wala din akong nadinig na naglakad palayo habang nasa labas pa kami at naghihintay.
Sumilip pa ako nun sa labas ng elevator. Pero hindi ko na siya nakita pa. Nakaramdam na ako ng takot nun. Kaya nagmamadali na akong bumalik sa elevator at paulit-ulit na pinindot yung close button. Nagtataka yung guard sa akin nun nung makita niya ako. Bakit daw ako namumutla? Kaya sinabi ko agad sa kanya yung nangyari. At mukhang alam din niya yon. Kasi ni hindi man lang siya nagulat sa kwento ko. Nalaman ko sa bisor ko na may nasagasaan daw palang babaeng customer doon sa taas na parking. Kaya madalas na yung nagpaparamdam o nagpapakita sa iba pang customer at empleyado. Nangilid ang luha ko nun sa takot. Kaya siguro biglang lumamig nung nag-aabang ako ng elevator. Kasi pala, multo na lang yung babaeng nasa likod ko. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Ang ikli, no? Sana maisama niyo pa rin. Salamat po. Hello, Sir Kira. Pati na rin po sa mga tagapakinig natin. May gusto lang po akong i-share na kwento sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Aiko. Nangyari to noong madalas pa akong magpunta sa hotel/casino. Sideline ko to noong mga panahon na nagko-coordinate pa ako ng mga talent para mag-extra sa mga palabas, sa TV, movies at sa kung saan-saan. Hindi ako naglalaro Meron lang akong binabantayang player. Isang beses na nagpunta ako sa hotel. Dala ko yung sasakyan ko nun. Hindi ako madalas magdala ng sasakyan. Kasi sagot naman ng manager ko ang pamasahe ko. Pero nung time na to, wala akong schedule sa kanya. Kaya umuwi ako ng Laguna. Pero bigla niya akong tinawagan para magbantay daw sa player niya noong madaling araw na yon. Malaki ang bayad sa akin, kaya syempre, pumunta agad ako. Nagayos ako ng mga gamit ko. Pasado 12:00 na yon. Pero dahil sanay naman na ang mama ko sa sideline ko, carry lang na umalis ako ng ganoong oras sa bahay. So ito na, nasa may parking lot na ako, kaya mabagal lang ang takbo ko nun. Doon ko kasi gustong pumwesto sa malapit sa entrance. Pero kailangan ko pa munang silipin mula sa malayo kung mayroon pa bang space doon para naman hindi na ako paikot-ikot. Lalo na't may mga part ng parking lot doon na talaga namang nakakatakot. Hanggang sa ayun na nga, napapreno ko bigla nung may nahagip ang paningin ko na bigla na lang lumitaw at tumawid sa harap ko. Medyo malapit yun sa paningin ko kaya biglang-bigla din ang preno ko. Pero pagsilip ko sa tinawiran, walang tao. Pero hindi talaga ako pwedeng magkamali. Kasi sigurado ko sa nakita ko. Nakamaron pa nga yun at tila ba nagmamadali nung tumawid. Nung wala talaga akong nakitang ibang tao, dali-dali na akong nag-drive papunta sa malapit sa entrance. Sabi ko sa sarili ko, iikot na lang ako kapag walang bakante. Hindi ko na natignan ang paligid ko. Hindi na ako sumilip. Hindi ko nga tinignan yung rearview mirror ko Kasi talagang kinilabutan ako nun. Buti na lang din at may bakante pa dun sa malapit sa entrance. Agad na akong pumwesto ron at nagmamadali ko nang kinuha sa passenger seat yung bag ko. Bumaba at pumasok na sa loob ng hotel. Wala nang lingon-lingon. Pero sana lang talaga walang sumunod sa akin.
Nagtrabaho ko noon sa isang sikat na fast food chain sa isang mall. Hindi ko alam kung okay lang bang sabihin yung pangalan, pero siguro hindi na lang. Since kailangan ko ng trabaho noon, pinagtiyagaan kong magtrabaho dun sa branch kung saan ako na-assign. Na kahit simpleng araw lang, ang dami-daming tao. Lalo pa nun kasi nakapasok ako bare months na. Halos mag-straight duty ako nun kasi kahit gaano kami kadami, parang kulang pa rin talaga. Pagpasok pa lang ng November, nagkalabasan na ng mga kwentong katatakutan. Isa sa mga nag-share yung supervisor namin. Matagal na siya doon, kaya yung kanya talaga yung pwedeng totoo at hindi gawa-gawa lang. Yung iba kasi halatang nananakot lang eh. At doon nga daw sa baba, meron daw talagang nagpaparamdam. At minsan, nagpapakita na batang multo. Nakiyurious ako nun, kaya tinanong ko kung nakita niya talaga. At oo daw. Madalas kapag mag-isa lang siya. Kaya ang hinala niya kapag mag-isa lang yung tao, saka nagpapakita o nagpaparamdam yung batang multo. Pero hindi naman daw nananakit. Sinigundahan naman yun ng guard na malapit sa amin. Kasi nakita na rin daw niya yun isang beses. Hindi na daw naulit kasi hindi na siya bumababa mag-isa kapag closing na. So fast forward po. Closing ako noon. Nakalimutan ko na nito yung napag-usapan namin noon. Tapos hindi ko pa napansin na ako na lang palang mag-isa ang nasa baba noon naglilinis. Kasi may nadidinig pa naman akong naghihila ng upuan. Hindi ko lang talaga tinitignan kasi gusto ko ring makatapos na din para makauwi na. Kaya buong akala ko talaga ay may kasama pa akong naglilinis doon. Nung makatapos na nga ako, paakyat na sana ako. Noon ko lang din napansin na wala pala akong kasama. Pero yung tunog ng hinihilang upuan, nandun pa rin. Nakikita ko rin na gumagalaw yung mga upuan kahit wala namang taong gumagalaw o humahawak doon sa upuan. Hindi ako nakagalaw nun agad. Nakatingin lang ako dun sa upuan na gumagalaw na mag-isa. Nung makarecover ako sa pagkakagulat ko, unti-unti na akong naglakad papalapit sa hagdan. Hindi ko alam, pero hindi ko magawang tumakbo kahit na kabadong-kabado na talaga ako nun. Hindi ko din magawang tanggalin yung paningin ko dun sa upuan. At nun ngang tumigil na yun sa paggalaw, otomatikong napahinto rin ako sa kinatatayuan ko. Ilang segundo ang lumipas, gumalaw ulit yun. Pero that time, ang ginagawa niya inaangat niya na ng konti yung upuan at binibitawan. Doon na ako natakot ng husto. At sa takot ko nga, doon na ako nakatakbo paakyat. Nagulat yung mga nasa taas sa akin nun. Kanina pa raw nila akong tinatawag. Pero imbis na sagutin sila, naupo na lang ako kasi nanghina talaga yung mga tuhod ko nun sa takot at kaba. Ikinuwento ko rin sa kanila yung nangyari. Sabi ko pa, hindi ko sila nadidinig. Siguro kasi sobrang focus ako dun sa gumagalaw na upuan. Hingal na hingal ako nun. Nangangatog pa yung kamay ko sa nangyari. Kaya ang nangyari, hindi na nila ako pinatulong pa sa taas. Dahil talagang putlang-putla din daw ako nun. Hinintay ko na lang din yung kasabay ko palagi pa uwi. After nun, palagi na kaming pair kapag sa baba kami maglilinis. Nagpaparamdam pa rin yung bata kahit may kasama na. Kaya kahit pares-pares na kaming maglinis doon, paspasan pa rin ang galaw namin. May isang beses kasi na hindi niya nalang bastang ginalaw yung upuan. Minsan mararamdaman mo na para ka din niyang pinaglalaruan. At yun na yung pinaka nakakatakot doon. Kasi habang patakbo kami paakyat ng kasama ko, na takot, ay madidinig pa namin yung mahihinang pagtawa nito. Ginawa na din namin lahat.
nagpapatugtog na kami ng Christian songs. Minsan pa nga, pasimple akong nagtatapo ng asin doon. Hindi lang siya magpaparamdam ng ilang araw, pero bumabalik-balik pa rin talaga. Kahit ganon, natapos ko naman ang kontrata ko doon. Pero hindi na ako nag-extend. Hindi ko na talaga kasi kaya eh. Kasi kahit natapos ko yung kontrata, hindi ko talaga nakuhang makasanayan yung pagpaparamdam ng batang multo. Buti na lang din talaga hindi ko yun nakita kahit kailan. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana mabasa nyo. Salamat at more power po. Share ko lang, Sir Kira. Bigla ko lang tong naalala ngayon habang nakikinig ako sa mga kwento ninyo sa Spotify. Mga 2018 po ito nangyari. Tawagin mo na lang akong Rian. Nagtrabaho ko sa Jollibee sa isang mall. Nasa ground floor yung Jollibee na yon. Pero yung kwento ko po talaga ay nangyari sa CR ng second floor. Full-time employee ako sa Jollibee na yon, pero hindi rin talaga ako nagtagal gaano. Bukod sa ang bigat masyado ng trabaho, binabangungot pa rin ako nung nakita ko sa CR na yon. Doon kasi ako sa second floor madalas magpunta kapag mag-aayos ng sarili bago pumasok. Never kasi akong naging opening. So kahit may CR sa Jollibee mismo, hindi ako pwede doon dahil matagal akong mag-ayos. Nung mga unang araw ko naman, wala naman akong naging problema. Okay naman ang lahat. Palagi namang malinis doon kasi nagkakataon na palaging naglilinis doon yung janitor kapag nandun ako. Isang beses, habang nag-aayos ako, nakarinig ako na may umiiyak. Nagmadali ako agad nun. Ang awkward kasi. Ewan ko, basta yun yung naramdaman ko nun eh. Hindi ko kasi alam kung tatanungin ko ba siya kung okay lang ba siya o ano. At the same time, medyo ayaw ko din namang makialam. Kaya yun ang ginawa ko. Dali-dali na lang akong umalis doon. Kahit hindi pa talaga ako tapos na mag-ayos. Nangyari pa yun isang beses. Kararating ko lang nun. Kaya deadman na lang. Mahina lang din naman. Ang ginawa ko, naglagay na lang ako ng earphone sa tenga ko. Naka-earphone lang ako nun, pero wala talaga akong pinakikinggan na kahit ano. Kaya medyo dinig ko pa rin yung hikbi at yung iyak ng babae. Maya-maya nga, sa kalagitnaan ng pagme-makeup ko, napansin ko na parang doon na nanggagaling yung iyak sa mismong earphone ko. Dali-dali ko yung tinanggal. Medyo ipinagpag ko pa nga yung tenga ko. Kasi parang nadidinig ko pa rin yun kahit nakatanggal na yung earphone. So ibinalik ko na lang sa bag ko yung earphone ko. Tapos tinapos ko na rin agad yung pagme-makeup. Hindi ko na inisip yun kasi nagmamadali na rin talaga ako. Malapit na rin kasi yung time in ko. Nung paalis na ako, nakita ko pa na bumukas yung isang cubicle. Nakita ko pa nun yung babaeng nakapula na palabas mula doon. At medyo kinilabutan talaga ako sa kanya. Bigla kasing parang ang lamig sa CR. So nagmadali na akong lumabas para makapasok na. Nung gabi pag out ko, nagpasama yung katrabaho ko na mag-CR sa taas. And since naiihi din naman ako, sumama na rin ako sa kanya. Pagpasok pa lang namin doon, sumalubong agad sa akin ang nakakasulasok na amoy. Napatakip agad ako ng panyo sa ilong. Nasabi ko pa na sobrang baho. Nagkatinginan kami nun ni Ate Jenna, yung janitor na palaging nandun. Nginitian ko lang siya. Tas sabi ni Ate Kayla, yung katrabaho ko, wala naman daw siyang naaamoy.
Sa medyo nilayo ko yung panyo sa ilong ko. Pero nandoon pa rin talaga yung mabahong amoy. Nakakahilo sa baho. Magko-comment pa sana ako nun sa sinabi ni Ate Kyla. Kaso nakapasok na siya sa cubicle. Kaya pumasok na lang din ako para umihi na. Sa loob ng cubicle, ganun pa rin. Ang hirap explain, Sir Kira Pero masakit sa ilong na nakakasuka yung amoy. Paglabas ko nga nun, nakita ko ulit si Ate Jenna na nakatakip din ng ilong. Kaya nung lumabas si Ate Kyla, itinuro ko pa sa kanya si Ate Jenna. Nakako tamo nga si Ate Jenna at nakatakip din ng ilong. Pero sagot lang niya, wala daw talaga siyang naaamoy. Ilang araw o linggo ang lumipas. Yung iyak, nadidinig ko pa rin sa umaga. At minsan naaamoy ko pa rin yung mabahong amoy na yon. Parang nakasanayan ko na nga lang. Hanggang sa isang umaga, saktong papasok ako sa CR, yung pagpasok din ng babaeng nakapula sa isang cubicle. Napapaisip ako nun, kasi parang pamilyar yung mukha ng babae. Pero hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Habang nagme-makeup ako, yun lang ang nasa isip ko. Hanggang sa unti-unti ko na namang maamoy yung napakabahong amoy na yon. Pero nung mga sandaling yon, para na yung nabubulok na karne. Sobrang nakakasuka. Pagtingin ko sa salamin, iisang cubicle lang ang nakasara. So sure na ako na doon yun nanggagaling. Hindi ko na yun kinaya. Niligpit ko na yung mga gamit ko. Hindi ko pa man nababalik lahat ng gamit ko sa bag. Bigla namang nagbukas ng malakas yung pinto. At mula doon, sumigaw ng malakas yung babae. Sa takot ko, napatakbo ko palabas. Hindi ko na alam nun. Basta ang naaalala ko, may nakasalubong ako kaya nagkabungguan kami. Tapos yun na, nagising na lang ako, nasa klinik na ako ng mall. Isang oras din daw akong walang malay nun. Hindi na rin ako pinapasok ng bisor ko that time. Kasi kahit anong isip ko, hindi ko maalala yung nangyari bago ko hinimatay. Ilang araw ang makalipas, binangungot ako. Nandoon daw ako sa CR sa second floor. At face to face daw kaming magkaharapan ng babaeng nakapula habang nasigaw siya ng walang tunog sa mukha ko. Habang ako naman, hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Paulit-ulit yung panaginip ko na yon. At kapag nagigising ako, pakiramdam ko may ibang tao o nilalang sa kwarto ko. Madalas pa nga, iniiwan kong bukas yung pinto ko. Pero nagigising akong nakasara yun. Di ko lang pinapansin nung una. Naisip ko na baka yung parents ko lang yung nagsasara nun. Hanggang sa magsabay ako na wag nilang isara yung pinto ko. Pero ang sagot nila, hindi naman daw sila ang nagsasara. Hanggang sa ayun na nga, nag-resign na lang ako. Yung parents ko nang nagsabi sa akin na mag-resign na lang daw ako. Sinunod ko na lang din kasi hindi na ako makatulog ng maayos pagkatapos nun. Parang ilang araw din akong wala sa sarili. At napansin yun ng mama ko. Kaya naman ikinuwento ko na sa kanya yung nangyari sa mall. Hanggang sa panaginip ko. Baka daw hindi tao yung babaeng nakapula na yon. Malaki ang chance na masamang espiritu yung babae na yon. At ang masama pa nga, baka raw demonyo pa dahil sa amoy na nabubulok. Nung malaman niya yon, gabi-gabi niya na akong sinasamahan sa kwarto ko. Sabay kaming magdarasal nun, tapos hihintayin niya muna akong makatulog bago siya umalis sa tabi ko. Only child benefits po. Anyway, hanggang dito na lang, Sir Kira. Medyo napahaba pero sana mabasa. Salamat po.
Hello Sir Kira. Gusto ko lang pong i-share yung nangyari sa akin nitong nakaraang araw lang. Tawagin niyo po akong Liam. Napadalas ang pagtambay namin itong kaibigan ko sa labas. Tawagin natin siyang Fred. Nagsunod-sunod kasi ang problema niya alam ko kung gaano siya ka-overthinker. Kaya palagi ko siyang niyayaya sa labas tuwing gabi para makapag-usap. May isang beses kasi na sinubukan niya ng magpakamatay. Madalas sa 7-Eleven lang kami. Kasi yung 7-Eleven na yun malapit sa amin malaki. Makakatambay ka talaga. Pero may mga araw lang din talaga na madaming tao. Kaya lumilipat kami ng pwesto. Isa na nga dito, yung 24 hours na Jollibee. Sa may parking kami madalas nun tumambay. Pero minsan din naman, kumakain kami sa loob, lalo na kapag sobrang lamig. So nung time na nangyari to, nasa loob kami. Pinili namin yung pwesto na nakaharap sa parking at kita yung sasakyan na gamit namin. Chill lang kami nun. Kwento, kain, Facebook. May isang Vios na dumating. Huminto yon sa harap namin. Kaya ako, napatingin. Lumabas mula sa passenger seat ang isang babae. Dumiretso siya sa entrance. Tapos yung Vios, umwesto na sa parking. Doon yung tumabi sa sasakyan namin. At doon lang din ako sa kanila nakatingin nun. Clear kasi yung salamin ng sasakyan nila, pati yung mga bintana. Kaya kita ko yung loob ng sasakyan. At kung ilan pa yung mga nakasakay doon. 2 sa likod tapos yung driver. Sunod na nagbabaan din yung 2 sa likod. Tapos pumasok na sila sa Jollibee. Yung driver, nandoon pa. Mukhang nag-aayos pa. Maya-maya, biglang may lumitaw na batang babae sa gitna. Doon sa pagitan ng driver at passenger seat. Napamura pa nga ako sa gulat nun. Kaya napabalik ang tingin ko kay Fred. Na pinagtawanan ako kasi nakita din niya yung pagkagulat ko. So itinuro ko sa kanya yung dahilan nun. Kako nagulat ako dun sa bata na bigla na lang lumitaw sa gitna. Si Fred naman, tanong ng tanong kung nasaan daw yung bata. Kaya turo din naman ako ng turo sa kanya. Hanggang sa ayun na nga, bumaba na ng kotse yung driver at mag-isang pumasok sa Jollibee. Doon na ako lalo nagtaka. Kasi bakit naman niya iiwan yung bata sa loob ng kotse? Mukhang mas bata pa yun sa 2 bata din kaninang bumaba. Tapos etong si Fred, kahit anong turo ko, hindi niya daw talaga makita yung bata sa loob. Wala namang ibang sasakyan dun sa parking kundi yung sa amin at yung Vios nga na yun. The rest puro motor na. At habang sinasabi ko kung nasaan yung bata, ay nandoon pa rin siya sa gitna ng driver at passenger seat. Unti-unti akong kinilabutan sa isip ko. Sabi ko na lang kay Fred, huwag niya nang hanapin. Nagtagal pa kami doon sa Jollibee. Wala pa nga sana akong balak na umalis nun. Kasi gusto kong mauna munang umalis yung katabi naming kotse. Ang kaso, mukhang tatambay din ng matagal yung pamilya na yon. Hanggang sa ayun na nga, nag-aya na si Fred. Tinignan ko yung loob ng Vios. Wala na yung bata. Nung tumayo ako at naglakad palabas, tinignan ko yung pamilya na nakapwesto di kalayuan sa amin. 4 lang talaga sila. Wala talaga yung batang babae na nakita ko sa sasakyan nila. Nung palapit na ako sa kotse namin, hindi ko napigilan ang sarili ko. Napatingin ulit ako sa loob ng Vios at nandoon na naman yung bata sa gitna. Nag-iwas agad ako ng tingin. Mabilis akong naglakad nun sa pagitan ng 2 sasakyan para makasakay sa driver's seat. Mabilis lang. Pagbukas, pasok agad. Binibilisan ko talaga kasi gusto ko na talagang makaalis doon. Kaso paghawak ko sa seatbelt ko, napatingin na naman ako sa loob ng Vios.
At putya, Boss Kira, wala talagang bata sa loob. Agad ko nang pinaandar yung kotse nun, tapos dali-dali na ako nag-drive paalis sa parking lot na yun. Pero huminto din naman kami noong medyo makalayo na kami dun sa Jollibee. Kinailangan ko kasi talaga na ikalma muna ang sarili ko kasi baka madisgrasya pa kami sa daan. Tapos tinanong ko din si Fred kung talaga bang wala siyang nakitang bata sa loob ng kotse na katabi namin. Pero wala daw talaga. Maski nung naglalakad daw siya palapit sa kotse namin, wala. Sigurado daw siya kasi tinignan niya yung loob ng Vios. Wala daw talagang bata. Kaya naman nung medyo nakalma na ako, nag-drive na ako pa uwi.